Sa ating pong linya at ating makakasamang pumuli ngayong linggong ito sa Benawan ng mga balita, Comelec Chairman George Garcia. Chairman Garcia, sir, magandang umaga po sa inyo. Orly Trinidad po ito ulit sa DCWB. Magandang umaga, Sir Orly, at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Ano na ho bang kahinatnan ng lalawigan ng Sulu kung ito po'y hindi kabahagi ng BARM? Ang balita kasi nung nakaraan, ito'y for the purpose of identifying isang region, ay Region 9. Pero kinakailangan pa ba dito ang legislation o ang COMELEC ay pwede magtakda na dito ka muna? Hanggat wala pang sinasabi kung saan ka, dito ka muna. At ang binabanggit ay Region 9. Chairman. Sir Orly, yan po yung initial na naging problema natin dito sa COMELEC. Medyo nagulantang tayo. Aminin natin nung biglang lumabas ang desisyon ng ating kataas-taasang hukuman na tinatanggal ang Sulu bilang parte ng Bangsamoro Autonomous Region. At dahil dyan, madami mga issue na kinakailangan namin i-resolve tulad ng kakailanganin ba ng batas para baguhin ang organic law, kakailanganin ba ng batas para baguhin mismo ang election code ng Bangsamoro at kakailanganin ba ng batas para baguhin yung implementing rules and regulation ng Bangsamoro. Sapagkat kung kakailanganin, walang kapangyarihan ng COMELEC na gumawa nito dahil ang COMELEC ay tagapagpatupad lamang ng batas, Sir Orly. Subalit nagdesisyon ng inyong Commission on Elections sa aming interpretasyon, hindi naman kakailanganin. Sapagkat kung ang nakalagay, Sir Orly, na miyembro o representante ng Bangsamoro ay 80 at kung ang Sulu ay 7, kinakailangan tanggalin lang namin yung 7 at therefore magiging 73 na lamang ang magiging miyembro ng parlamento ng Bangsamoro. Yan ay dahil yung mismong 40 ay ihahalal ng mga partido politikal at yung mismong 25 naman, Sir Orly, ay ihahalal ng bawat distrito at yung 8 ay pipiliin mula sa sectoral organization. So again, yan ay legal issue. Maaaring yung iba, yung gusto mag-question sa amin sa Korte Suprema, pwede po kaming dalahin. Subalit ang desisyon ng COMELEC, we will proceed, Sir Orly, with the election sapagkat yan ang batas at commitment natin yan sa peace process. Okay, so yun din pala yun din pala ang pangunahin ngayon kung ano ang kahinatnan sa darating na eleksyon diyan sa BARM, lalo na meron kayong meron ba kayong malaking gagawin pagbabago sa inyong naging preparasyon sa BARM sa pagkawala ng Sulu? Dahil po sa pagkawala ng Sulu, Sir Orly, ay nag-reset po tayo ng filing ng Certificates of Candidacy dyan po sa Bangsamoro, minus Sulu, dahil nga sa kakailanganin po natin na i-recalibrate tinatawag at tingnan natin reviewin mabuti yung mga rules and guidelines natin. Kahit na po yung mga partido political, Sir Orly, sa Bangsamoro, kinakailangan po nilang mag-submit ng mga panibagong requirements. Sapagkat alam niyo po, para sa kaalaman ng mga kababayan natin, 16 po ang nagpapa-accredit na partido politikal sa Bangsamoro para sa 40 na miyembro ng parlamento. At ang requirement po ng batas nila sa kanilang election code at saka sa organic law ay dapat po ay may 10,000 miyembro ang bawat partido politikal na magpapa-accredit upang makalahok sa Bangsamoro. Ang problem, Sir Orly, siyempre nung mawala ang Sulu, yung 10,000 nila ay na-minusan yun. And therefore, nag-issue tayo ng order ng Biyernes upang i-require yung 16 na mga partido politikal na magdagdag doon sa mga miyembro nila nang wala yung Sulu. Tatanggalin nila, ima-minus nila. At kaya nireset natin ang filing ng Certificates of Candidacy sa Bangsamoro kasama yung mga nominees nila sa November 4 to 9. Nako, kung hindi pala, kung halimbawa, sa pagkawala ng Sulu, sa yung kanilang mga miyembro, mga supporter nila o kasama nila from Sulu, maaalis at hindi mamimit ang 10,000 required members, ano mangyayari dito sa mga political... Hindi na sila pwede, hindi sila qualified. Opo, Sir Orly, at wala po, kung sakali po yung 16 na nagpapa-accredit sa COMELEC, hindi po sila makakapag-participate. At pag wala nag-participate na political party o political parties dyan sa Bangsamoro, Sir Orly, yung 40 miyembro ng natitirang 73 ng Bangsamoro ay wala na, ang matitira na lang po ay 33. Ay mukha naman po hindi na yun ang Bangsamoro pag nagkataon. Baka naman pwede, wag na partido, independent. Nakalagay po kasi sa batas, Sir Orly, na yung kalahati, 80 po kasi ang miyembro, pero yung kalahati, which is 40, ay dapat namang galing sa mga partido politikal mula sa Bangsamoro. Ayun, yung pala yun, maraming ang adjustment. Kinakailangan nilang ma-meet ito bago ang deadline sa November. Tama po ba, Chairman?
Tama po, Sir Oli, dahil hindi sila makakapag-submit ng mga nominado nila, hindi sila makakapag-submit ng tinatawag na manifestation ng kanilang intensyon na mag-participate sa parliamentary election kung hindi po makukumpleto at kung hindi sila ma-accredit ng COMELEC. Dapat nga po maglalabas na kami ng mga resolusyon para sa accreditation noong nakaraang linggo, Sir Oli. Kaya nga naman po ay dahil nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema, kaya amin po munang hinold yung pong paglalabas ng desisyon sapagkat hindi na po siya tutugma doon sa realidad at doon sa pagkakatanggal ng sulu bilang miyembro ng Bangsamoro. At siyempre, nabanggit nyo kanina, administratively, kung saan namin ilalagay ang sulu sa ang rehiyon. Nabanggit nyo po, sabi nyo, Region 9. Mukhang tama naman po na talagang sa Region 9 natin dapat ilagay yan. Talikid niya sa Zamboanga. Opo, kasi naman po, siyempre, para namang hindi magandang tingnan na nasa Bangsamoro pa rin siya. Ganun tinanggal na nga ng Korte Suprema. Okay, kaya pala maraming adjustment, maapektuhan, malaki epekto ito sa inyong preparation, hindi lang sa farm, kundi yung mga kadikit pang paghahanda ninyo for next year. Tama po, Sir Oli, at yun po yung kadahilan kung bakit nag-postpone kami, nag-reset kami ng filing ng Certificates of Candidacy upang mas mabigyan ng panahon ang lahat. Baka gusto nilang questionin yung action ng COMELEC, di nasa kanila po yan. Sapagkat kung naging desisyon, Sir Oli, ng COMELEC ay wag mag-proceed sa halalan, ay naku, napakahirap po yan, Sir Oli, dahil baka merong pumunta sa Korte Suprema at mapahinto tayo sa ating paghahanda. Madadamay po ang national and local elections. Para po sa mga kababayan natin, Sir Oli, sa Sulu na nakikinig sa inyo ngayong programa, tatandaan niyo po na kahit kayo ay tinanggal sa Bangsamoro, kayo naman po ay boboto pa rin dyan po para sa national and local elections. Mabibigyan pa rin po kayo ng tigitigisang balota. Samantalang yung mga kasamahan nyo sa Sulu, sa Tawi-Tawi, sa Basilan, sa Maguindanao, sa Lanao del Sur, sila po, Sir Oli, ay bibigyan ng 2 balota bilang isang balota sa national and local at pangalawang balota para sa Bangsamoro. Para sa BARM, yun. Okay, malinaw po yan. Sumabay pa ito no, sa pagbawas ng budget ng COMELEC. ano mas masakit sa ulo? Itong adjustment o yung kawalan o nabawasan kayo ng pondo, Chairman? Naku, alam nyo, napakaganda katanungan, Sir Oli. Parang hating-hati na ang sakit ng ulo ko ngayon. Alam nyo po, napakahirap din po yung 14 na bilyon, Sir Oli. 14 bilyon ang nawala po sa amin. 11 bilyon para sa national, para sa barangay and SK at 3 bilyon para sa national and local election. Bagamat, Sir Oli, ating pong pinapahayag na naintindihan po natin yung naman pong kalagayan ng ating gobyerno. Napakaliit po kasi yung tinatawag na fiscal space. Kung kaya naman talagang gagawa na lang namin, we can always find ways, ika nga, dito sa problema at problema na ito, lalo na sa issue ng budget. Okay, bawas man yan o hindi, kayo maglilingkod at gagawin ng trabaho po ninyo, gagawa nyo ng paraan. Yun po, Sir Oli, yan po naman talaga ang dapat dahil pinanumpaan po natin yan. Nito nakarang araw kasi, speaking of tama-tama, yung kakapusan ng budget, si Senador Senador Coco Pimentel and Senador Amy Marcos, may suggestion yung voters information and instruction VIAS. Voters information sheet. Opo, voters information sheet po, Sir Oli. Ayun. Wag na raw kayo mag-imprint up. Ano ba itong BIAS na ito, Chairman? Anong purpose ito sa election ba dapat? Sir Oli, sa batas po natin, ay mandatory at required na ang COMELEC ay magpadala sa bawat mga kababayan natin ng kanilang parang voters information sheet, saan sila nakarehistro, ano ang pangalan ng presinto nila, sino ang mga kandidato na ihahalal nila sa buong probinsya, sa buong syudad o bayan o sa buong Pilipinas. Naandun po yung choices para inform sila. Yan po yung nakalagay sa batas. Subalit, siyempre, napakadami nagrereklamo noong mga nakaraan na hindi naman daw nakakarating sa kanila yung mga voters information sheet. Samantalang napakamahal. Hindi ko kasi wala ko natanggap akong gantong BIAS . Opo, Sir Oli, tapos napakamahal po ng pagka-imprenta ng yan. Halos yan ay 2 pahina na parang comics type. Yan po ay, Sir Oli, ang halaga ng isang voters information sheet ay 7 pesos. Kung halimbawa meron tayong 70 million, Sir Oli, na mga kababayan, ay more or less po that's 490 million na gastos. Plus, iba pa yung gastos sa pagpapadistribute sa bawat syudad, barangay, sa mga pueblo, dito sa ating bansa. Kaya aabutin na mahigit kalahating bilyon yung magagastos para sa voters information sheet. Total naman talaga kami sumusuporta at nagsususog din po kami dyan. Sumusuporta kami sa panukalang batas na yan, Sir Oli, sapagkat totoo naman meron din naman tayong precinct finder Yung mga may access sa laptop, sa kanilang computers, pwede po makita doon. At saka at the same time, meron din naman po kami pinapaskil na listahan sa labas ng mga opisina ng COMELEC. At more or less,
alam naman talaga ng mga kababayan natin kung saan sila nakarehistro. Ayun, At maganda. pinaka-importante, first time po namin gagawin, Sir Orly, ngayon sa ating eleksyon, first time po ito, lahat ng mga pangalan sa labas ng presinto may colored pictures na ng mga kababayan natin para mas madali ang paghahanap nila nung sarili nila pagboboto sila. Wow, may picture ka pa. Dati pangalan lang. Ngayon may picture pa. So parang talo pa talaga tumitingin sa result ng bar. Sa atin po, sa atin pong naranasan, sinubukan po natin ito, Sir Oli, sa plebisito sa Caloocan, sa plebisito sa ibang lugar. Alam niyo po, nakakatuwa, yung mga kababayan natin, mas inuunang tingnan yung pictures nila kaysa tingnan yung mga pangalan. Oo nga. Opo. So, okay sa inyo. Magandang paraan ito. Total, siguro naman yung binalangkas yung pangangailangan ng BIIS. Wala pa tayong pinag-uusapang computer, internet, wala pang usapin itong AI. So ngayon, pwedeng alisin na talaga ito, Chairman. Ano? Opo. Sumusuporta po kami dyan para naman po yung natitipid dyan, magamit namin sa ibang bagay, lalo na po sa mga honoraria ng ating po mga guro. Alright. Chairman, maraming salamat po muli sa inyo at good morning po sa ulitin, sir. Thank you po. Maraming salamat Sir Oli. Mabuhay po. Salamat po. Si Comelec Chairman George Hilingan, walang pinoprotektahan.